dear beloved, Boss Mike, Cervera. Bayan, wag natin mahayaang magutom ang taong bayan. Oh. Hindi Ito po mga kababayan, Attorney Claire Castro. Anong sabi mga kababayan? muli para sa taong bayan, wag natin mahayaang magutom ang Ang taong bayan. correct. Hindi porkit po mura ang bigas, Oh. sasabihin na panghayop Oh. ang nasabing bigas. Liliwanagin lamang po natin. Ano? Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. Yun. So wag po nating maliitin ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Kapag po sinabi, ninuman, na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA, Yun. sa ating gobyerno. Uh-huh. So, wag po nating hayaan dahil ang bigas po na ito ay talagang nabibili na po. Marami na pong bumili ng bigas na ito sa halagang 33 pesos. Same po, parehong bigas po ang ibebenta. At ang sabi nga po natin dito, kung sinasabi po niya na wag magpabudol, tama po na wag magpabudol dahil maaaring magamit na naman ito at masabotahin ng mga fake news peddlers, magpanggap na buyers at ipapakitang hindi maganda ang bigas. Tandaan natin, ito pong bigas na ibebenta sa halagang 20 pesos ay yung parehong bigas na ibinebenta sa halagang 33 pesos. Yun, mga kababayan. Napakaliwanag ko. No? Yung pong 20 pesos na bigas, huwag kayong tatanga-tanga. Basta BTS talaga tanga. Oh. Yung pong quality ng 33 pesos na bigas, yung po yung ibebenta na 20 pesos. Narinig po ninyo. Oh, wag yung maliin yung sinasabi rito, hindi yung binili ng 33 tapos ibebenta ng 20. Kopi nyo talaga, no? Ang tatanga nyo. Oh, simple, unawain nyo. Yung 33 pesos na binibenta sa merkado, yung pong ganong quality ang ibebenta ng 20 pesos. Ngayon, ano mangyayari? Subsidy ho ng gobyerno yung kung ano man yung magiging kita ng mga magsasaka rito. Sino ang panalo? Magsasaka pa rin. Bakit? Kasi ho, sila pa rin ang kikita yung mga magsasaka. Bakit? Alam nyo naman kasi mga kababayan na si Pangulong Bongbong Marcos talagang ang tinututukan yung mga magsasaka natin. Diba? Napakasimple. Ulitin natin. Muli, para sa taong bayan, wag natin mahayaang magutom ang taong bayan. Ah. Hindi porkit po mura ang bigas, sasabihin na panghayop ang nasabing bigas. Sabi nga yun, attorney ni Sara Duterteng baliw. Biruin mo, tatanga-tanga talaga at napakabobo nung vice presidente na yun. Ha? Oo, sabi ba naman 20 pesos na yung bigas Pang ano yung, pang baboy daw yun. Oo, di ba? Oo, yun mga panunulig sana naman ni Sara Duterteng baliw Liliwanagin lamang po natin. Ang ibebentang bigas ay yung bigas po na nabibili ngayon sa halagang 33 pesos. Yan! Kita nyo? Yung 20 pesos na bigas, yaan yun. Nabibili ng 33 pesos. Ibig sabihin, yung 20 pesos na bigas, abay, quality ho ng nabibili nyo, 33 pesos. Diba? Kita nyo? Tuloy. So wag po nating maliitin. Ito naman issue ng pangmasa. Sige nga, ipakain sa first family yung 20 pesos. Bakit hindi kay Sara muna? Di ba kayo tumutuligsan ito? Para sa inyo talaga to, hindi para sa amin. Kasi ang binibili namin bigas, nagsisimula saan? 60 hanggang 120. Yung 20 pesos na bigas, yan yung iniiyak ninyong mga DDS. Ayan, tinutugunan ni Pangulo na makakain kayo kahit papano. Bakit? Yung mga tamad kayong tao. Kaya hanap kayo ng hanap ng 20 pesos na bigas.
Ayan, tinugunan ni Pangulo. Tapos gusto nyo kami kumain? Gusto nyo first family? Eh bakit hindi si Sara? Eh di si Sara ang hanap ng hanap yan. Gutom na kami! Gutom na ang mga DDS! Wala akong mabili na 20 pesos. O ayan! May mabibili na kayo. Eh tapos gusto nyo pakain sa amin? Oh, pang 120 kami! Hindi pang 20! Pang DDS lang yung 20! Kami, 120 kinakain namin! Nagreklamo kami? Hindi! Bakit? Gusto namin yung pinakamasarap eh! Masisipag kaming tao eh! Eh yung mga DDS, mga tamad, oo, di ba? Para sa inyo yan, dahil tamad kayo, magtsaga kayo sa tag 20 pesos. Ganun lang yun. Papasa nyo na naman sa amin. Di ba? Eh, mas mahal pa nga yung kinakain namin ni Jan Angeles eh. Pero yung bigas na kinain namin eh. Kailangan lumipad ka pa ng sakay ng eroplano. Papunta ron para makakain ng bigas na yun eh. Di ba? Ganun kamahal yun. Kailangan mag-eroplano ka pa para makakain ka ng bigas na yun. Oh. Eh kayo, nandyan na lang, wala. Malapit na, nasa palengke nyo na lang. Pupuntahan nyo na lang, bibili na lang kayo. Oh, dahil nga mga tamad kayo, mga timawa kayo. Tulad ni Sara, timawa sa pera, kabal ng bayan. Ayan! Ayan. Oh, pakain nyo kay Sara ngayon. Oh, tuloy. Ang mga farmers natin dahil local farmers po manggagaling ang bigas na ito. Kita nyo, sa local farmers, hindi po to aangkatin sa ibang bansa. Kung hindi po, ang makikinabang pa rin ay ang magsasaka. Diba, Boy? Ang mga magsasaka pa rin natin ang makikinabang kahit na mag-subsidy ang gobyerno dyan. Talaga po mga ito. Kapag po sinabi, ninuman, na ito ay panghayop na bigas, minamaliit po natin ang mga farmers natin na nagbebenta po sa NFA. Correct, mga kababayan. Yan ho, wala hong pakialam ang mga, kampo ni Duterte dyan. Kasi mga kababayan, hindi naman mga magsasaka. Mga tambay yan. Oo, nakatambay lang na naghihintay ng ayuda. Ayuda rito, ayuda doon. Yaan yung kanilang pag-asa. Kung walang ayuda at walang 20 pesos na bigas, mamamatay lahat yan. Kaya ang Pangulo, dahil naman sila kahit ganyan, may hina ulo. Mahal ni Pangulo yan dahil kapwa Pilipino. Kaya sige lang. Dahil nga siya presidente, ginagawa yung kanyang katungkulan. Pagsilbihan kahit mga tanga, bobot, mga mangmang. Ganun lang ho yan eh. Di ba? Tuloy. Sa ating gobyerno. So, wag po nating hayaan dahil ang bigas po na ito ay talagang nabibili na po. Marami na pong bumili ng bigas na ito sa halagang 33 pesos. Same po, parehong bigas po ang ibebenta. Kita nyo, marami nang bumili ng 33 pesos. Yung 33 pesos na yun, maraming bumibili. Ngayon, mga kababayan, ang kailangan lang, unawain nyo maigi sinasabi, yung 20 pesos na ibebenta ay halintulad sa 33 pesos na inyong binibili. Ganun lang kasimple. So, ngayon, kung halintulad ng 33 pesos yung 20 pesos, mga kababayan, paano ba naman nangyaring pagkain ng baboy yan? Doon tayo. Oy, Sara, sa mga nandiyan mga DDS na tatanga-tanga, pakipaliwanag nyo nga kung paano naging pagkain ng baboy? Yung NFA rice na 33 pesos? Sige nga. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Hindi ko na mag-gets yan, mga kababayan. Paano ka mga tatanga-tanga? At ang sabi nga po natin dito, kung sinasabi po niya na huwag magpabudol, tama po na huwag magpabudol dahil maaaring magamit na naman ito at masabotahin ng mga fake news peddlers. Yun na nga, attorney. Wala pa nga yung bigas. Abay, naglabasan na. Binidyo nilagyan ng presyo yung bigas na inaamag na para
ibalita na eto daw yung 20 pesos na programa ni Pangulo. Ganyan katitindi. Ha? Manira. Ganyan. Kawalang ya. Itong mga bayaran na mga mga DDS na to. Ha? Mga kababayan, kita nyo? O ano sabi sa balita? Pumupondo ang China at Duterte sa paggawa ng mga fake news. Ganun, mga kababayan. Napakalupit, Kaya walang tigil yung pagpapakalat ng paninira. Kasi mga kababayan, hayok na hayok ang mga Duterte makabalik sa pwesto nila. Gusto nila uling panghawakan ang ating gobyerno para makapagnakaw-nakaw uli at mailigtas si Digong, si Kibuloy at iba pa. Simple, di po ba, mga kababayan? Yung kanilang agenda, napakasimpleng unawain yan. Magpanggap na buyers at ipapakitang hindi maganda ang bigas. Tandaan natin. Attorney, hindi nga lang magpanggap eh. Nagpanggap na meron silang may binibentang 20 pesos, tapos pinipakita yung bigas na inaamag. Ganun po, attorney, yung kanilang ginagawa ngayon. Hindi pa naman lumalabas. Di ba? Hindi pa nga lumalabas sa merkado pangkalahatan, mga kababayan. Abay, eto na, sinisiraan. Napakaliwanag na sinabi ni attorney. Yung 20 pesos ay halaga ng 33 pesos. Maliwanag po yan. Di po ba? Ibig sabihin, yung nabibili yung 33 pesos ay kaparehas ng 20 pesos na ibebenta ng gobyerno. Proyekto ng gobyerno. Ito pong bigas na ibebenta sa halagang 20 pesos ay yung parehong bigas na ibinebenta sa halagang 33 pesos. Kita nyo? Kasi, hindi, kaya nga mga kababayan eto, last, pasok. President Sara Duterte kung bakit nagbago. Kita nyo mga kababayan, dito lang makikita nyo katangahan ni Sara. Bakit di ba't sabi niya noon, hindi ako mag-i-endorso ng kandidato. Pero mga kababayan, napansin nyo ba na mas in-endorso niya si Amy at saka si Camille Villar? Bakit mga kababayan? Bakit mas in-endorso niya yung dalawa kumpara doon sa mga kasama nila sa PDP candidates? Tulad nila Bondok, nila Ipe, yung mga mahihina dyan na hindi napapansin. Yung isa nga, makukulong pa eh. Bakit? Sa paggawa ng fake news na may TRO na daw yung pagharang sa paghuli kay Digong. Wala naman po palang nilalabas na TRO ang Korte Suprema. Ayun, si Lambino, kinasuhan na. At isa pa, sino? Yung Duterte Youth Party List na isang tatanga-tanga rin. Ayun, kinasuhan, mga kababayan. Bakit hindi yun ang endorso mo, Sara? Yun nga yung kailangan nila eh. Yung endorso mo sila. Bakit itong dalawa ini-endorso mo? Sino? Si Amy at saka si Camille Villar. Mga kababayan, pumili kayo riyan. Kung ako sa inyo, wag na yan, dalawa na yan. Baka naman mga kababayan pwede na. Sino? Si Benhar Abalos na lang. Pagtsagaan nyo na si Pacquiao, Benhar Abalos, kaysa kay Camille Villar at saka kay Amy Marcos. Tuloy. Bago ang isip niya sa pag-endorso ng mga kandidato sa pagkasenador sa bilang Pilipino 2024. Ulit. Pinaliwanag ni Vice President Sara Duterte kung bakit nagbago ang isip niya sa pag-endorso ng mga kandidato sa pagkasenador sa bilang Pilipino 2025. Ni VP Duterte, nagkakapareho raw kasi sila ng nais na magkaroon ng mas masagana at mas nagkakaisang Pilipinas. Matatanda ang naghayag ng suporta si VP Sara kina Senadora Amy Marcos at Congresswoman Camille Villar. Pabato pa rin ang alyansa para sa bagong Pilipinas ng administrasyon si Villar habang kumalas na sa slate ang presidential sister. Si Villar naman, walang kadelikadesa, Biruin ninyo, nagpa-endorso at may paggalong-galong pa, walang iwanan sa magkaibigan, mga kababayan. Tapos nandoon pa rin. Binoto ko si Benhar. Yun. Nandoon pa rin, mga kababayan, kay Pangulong Bongbong si Villar. Ay, grabe. Walang kadelikadesa. Pero mo, mga kababayan, matapos ka sumama kay Sara, babalik ka
sa alyansa. Grabe, no, mga kababayan? Ang kapal ng mukha. Ibang klase kakapalan ng mukha, mga kababayan. O, tuloy. Bukod dito, ini-endorso rin ni Vice ang 10 senatorial candidates na tumatakbo naman sa ilalim ng PDP laban. Uy! Oh, ino-endorso daw niya yung 10 na tumatakbong PDP. Kailan? Tingnan, nasaan? Meron ka bang pa-video tulad ni Camille Villar? At meron ka pang itim ang kulay. Itim ang kulay ng budhi ninyong dalawa ni Aimee. Oh, dapat sabihin mo, ganon. Itim ang budhi namin. Oo, ni Aimee. Ganon, di ba? Eh, nasaan naman yung sa inyo ni Bondok? Nasaan naman yung sa inyo ni Lambino? Nung iba pa, na hindi naman naririnig, na nasa hulihan pa. Di ba? Mga kababayan, kayo na baalang humusga. Oh, tuloy. Kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagdating namin doon sa Dahig, nagtanong na naman si Pangulong Duterte kung pwede ba daw ako tumulong sa senators, 10 senators ng partido niya dahil naiwan sila dito sa Pilipinas. Si Senator Aimee Marcos, kilala niya ako, magkakilala kami. Si Camille naman ay matagal ko na rin siyang kilala. Matagal na kami merong exchange ng mga ideas on motherhood. Oy, buti ano, no? Buti natututo ka, no? Buti may exchange daw sila ng idea. Anong idea? Pagnanakaw sa kaban ng bayan? Yun ba yung idea na sinishare mo sa kanya? O, sinishare din niya sa'yo kung paano mag-land grab ng mga lupa ng may mga lupa. Kita nyo mga kapal, tapos gagawin yung subdivision, ganon. Tuloy. Samantala, mula naman sa Dahig, Ito naman, isa rin. Ingot-ingot to. nanawagan ng dating Pangulo na patuloy na suportahan ang mga kandidato sa ilalim ng kanyang partido. Ipinadaan niya yan sa anak na si Congressman Paulo Duterte na bumisita sa Netherlands. Idinagdag niya rin daw sa listahan sina Ariel Querubin at Gringo Honasan. Samantala, sinabi naman ni Congressman Duterte na nasa maayos sa kalagayan ang ama. Siyempre, maayos talaga yung mga kababayan. Nasa isang kwarto, alagang-alaga ng mga nurse doon. Di ba? Hindi nga lang yung nurse na kanyang nakasanayan. Kilala nyo ba yung nurse niya, mga kababayan? Kilala nyo yung nurse ni Digong na may itsura? Ngayon ako nagtataka. Bakit mga kababayan? Pagpunta ng daig, nandudumpe. Tinawag pa nga ni Robin, pinakilala. Ngayon, talakayin natin yan kung ano meron sila. Sa mga susunod na araw, talakayin natin yan kung ano meron sila nung nurse niya. Kung bakit mga kababayan, hanggang kaduluduluhan, hindi siya iniwan. Masarap talakayin yung mga ganyan, maiba naman. Taloy, hindi siya hanilet. Hindi, iba. Magugulat kayo. Sige, tuloy. Paabot niya yung pasasalamat niya sa patuloy niyong suporta sa kanya at pinapaalam niya sa buong sambayan ng Pilipino na patuloy po raw suportahan ang PDP laban Duterte. Kita nyo, ginagamit pa nila yung matanda, mga kababayan, sa pamumulitika. Ginagamit pa, mga kababayan, sa pamumulitika. Yung tatay niya, laging bukang bibig, kailangan daw suportahan ang PDP nila. Nung nakaraan, mga kababayan, ano sabi ng kanyang pangalawang asawa ni si Anilet? Kalimutan nyo na raw siya kung hindi nyo naman susuportahan ang PDP laban. Ayan, mga kababayan, nangyari nga, mukhang magkakalimutan na sila. Grabe, no? So yun, mga kababayan, tuloy. 10 senators, okay naman siya. Mas bad boy tingnan. Pinaliwanag Bad boy kayo. Mga bad boy, hindi, no? So, mga kababayan, balik tayo mamaya. Niraos ko lang ito sapagkat nga nagkaroon ng mga technical problem itong aking itong mga nandito. Yung aking PC, mic, at itong aking aparato. Aayusin ko ng husto,
So mga kababayan, hanggang dito na lang. Kita-kita po tayo mamaya. Ano po? May live pa tayo mamaya. Babawi tayo. Kahit na medyo wala pa akong boses, kahit na medyo bingi-bingi pa ako, abay tutuloy natin to. Uli, ako po ang inyong lingkod, mga kababayan. Opo, bago tayo mag-iwaywalay, huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ano po? Uli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mali natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.